natin pag-uusapan, mga kababayan. Iwan po natin yan. Pag-usapan naman natin itong isa pa sa mga pinakamagandang desisyon ng ating Pangulo ngayon, mga kababayan. At isa rin po sa ating napredict kung sino ang susunod, mga kababayan, na Solgen ng atin pong bansa. Alala. Kung naalala nyo po, mga kababayan, ang Solicitor General siya dapat ang may pinakamataas, mga kababayan, na katungkulan ng pagiging abogado. Kasi ang abogado na ito, ang pagiging Solgen ay abogado po ng ating gobyerno, ng atin pong executive, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Kaya lang, parang talo tayo kay Solgen Guevara. Dahil imbis na po na protektahan niya tayo, ipagtanggol tayo doon sa paghuli kay Digong Duterte, siya daw po ay ayaw niyang hawakan ang ating mga executive kasi ito daw ay taliwas sa kanyang nakikita. Diba? Na kahit na sinabi ng mga 15-0, mga kababayan, na boto na tayo, sinasabi, ang ICC ay mayroong tinatawag na jurisdiction sa atin. Diba? Pero sa kanila, kay Solicitor General Guevara ay wala. Kaya ngayon, mga kababayan, salamat sa Diyos. At si Guevara ay magpapahinga na. Siyempre, Guevara out, UP Lodin Berberabe in. O, eto na, mga kababayan. I'm Stanley Palisada. Dateline Philippines begins right now. For those of you watching us on YouTube and Facebook, nice to have you with us. Our top story this hour, President Marcos has appointed UP College of Law Dean Darlene Berberabe as the new Solicitor General. Berberabe takes over from Menardo Guevara, who submitted his courtesy resignation as part of a major revamp in the Marcos cabinet. Berberabe was president of the Pag-ibig Fund during the Aquino administration. She has also been recognized as an outstanding CEO in Asia for playing key roles in several private firms. Meanwhile, Guevara says he is happy for Berberabe. He adds he expects Berberabe to do well as Solicitor General because of her impressive management background and as a top caliber lawyer. Guevara, Wag siyang gumaya sa'yo, Menardo Guevara. Diba? Na siya ay nagtatanaw lang ng utang na loob dito sa pamilya Duterte. Baka kasi, mga kababayan, no? Hindi natin alam. Sana, I'm hoping na Berberabe is totally different to Menardo Guevara. Diba dapat wag niyang pagsilbihan ang ating ang iilang tao lang. Sabihin natin, mga kababayan, wag niyang pagsilbihan o wag niyang tanawin ang mga bagay-bagay sa pagdidesisyon ay ang utang na loob. Sana kanya pong panindigan ang kanyang trabaho bilang Solicitor General ng atin pong executive, mga kababayan. 'Di ba? Dapat interest ng taong bayan pa rin ang manguna, 'di ba? Kung saan po, kung ano yung tama, yun dapat ang masunod. also hinted at going back to a peaceful private life. Berberabe's appointment expected to be taken up in a palace briefing at 2 this afternoon. Okay. So, ayan na, mga kababayan, nag-take na rin ng oath etong si Darlene Berberabe kanina ang umaga. So, ayan. Siyempre, sa pagtatanggal o pagtanggal kay Menardo Guevara, mga kababayan, tingin ko makakasulong tayo. Pero pakinggan muna natin itong mga paliwanag nitong si Executive Secretary Bersamin. She will be replaced by CHED Commissioner Shirley Agrupis. Okay, hold on a second, guys. Mali tayo na nahugot. We are going deeper into the agencies, into the systems, and into the quality of public service being delivered on the ground. The people expect results, and the President has no patience for underperformance. Correct. In line with this, the President has also instructed
the heads of government-owned and controlled corporations to submit their courtesy resignations. He has further indicated that senior officials will likewise be included in the continuing review. Sino ang una mababaston, TJR? Ni Berberabe. Sige nga. Maganda yan, ha? Pag bastonero, ibig sabihin, mga kababayan, magpaparusa. Diba? Ibig sabihin, ito ay hindi po madadaan sa hocus-pocus. Itong bagay na to ay hindi papaligtasin yung tropa-tropa. Each resignation accepted is based on a careful assessment Aha. of whether the standards set by the President for efficiency and leadership have been met. Some have delivered, others have not. The following officials have been informed that their resignations have been accepted. The first one, Solicitor General Bernardo I. Guevara. He is to be replaced by UP Law Dean Darlene Berberabe. Dean Berberabe will enter the service as the new Solicitor General. She took her oath this morning before the President on the strength of her broad experience as an academic and legal professional. She was the ex-wife of Samboy Lim. Ex-wife po, hindi po present, mga kababayan. I mean, 'di ba, before na namatay si Samboy Lim, ay nagkaroon pa siya ng partner. So, ayun, si Berberabe ang una, tapos mayroong kasunod, tapos bago namatay itong si Samboy Lim. She graduated summa cum laude in philosophy in the University of the Philippines and was the class salutatorian in 1999 of the UP College of Law. While she was a student, she already worked at the Kizumbing Torres Law Firm. She later joined Procter & Gamble as General Counsel. In 2010, she assumed as the Chief Executive Officer of the Pag-ibig Fund, and there she became known for her transformational leadership, good governance, integrity, and excellence. Her strong philosophy background will help her use the wisdom and the ethical leadership she has gained from deep reflection and rigorous study to competently perform her tasks as the Solicitor General. The second to whose resignation is accepted is the resignation of CHED Chair J. Prospero E. De Vera III. Hindi rin pala nagpe-perform yung CHED chair. Wala talaga mangyayari sa atin. Hindi na nag-perform yung sa DepEd. Hindi pa nagpe-perform yung sa CHED. Wala na, mga kababayan. Ano na to? Laglag ang mga estudyante natin. Sir GP, nasaan si Attorney Claire? Wala siya kanina. Naku po, mga kababayan, antayin po natin. Hindi ko rin po alam ang kasagutan kung bakit wala si Attorney Claire, mga ka-GP Natics. Siguro, she's not on the liberty to say something about those who new appointed by the President or the other people na tinanggal na, di ba? Siguro, mga kababayan, wala pa naman tayo nababalitaan na merong balasahan dyan. Di ba si J. Ruiz lang ang nakikita natin na mapapalitan bilang tawag dito, bilang secretary ng PCO. So, kung hindi po natin nakikita si Attorney Claire ngayon, mga ka-GP Natics, what I'm thinking now, mga kababayan, is that hindi kaya siya ang papalit kay J. Ruiz as the PCO secretary? Mga kababayan, di lalong mainis yung mga DDS niyan. Hindi lang undersecretary na si Attorney Claire ngayon, if ever. Pero, we'll wait, mga kababayan, kasi hindi ko rin naman talaga alam. Dalawang